Una na naman ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Sa pinakahuling Kantar Media Survey, number 1 tayo sa buong Metro at Mega Manila. DZRH number 1. Maraming salamat po. Sama-sama tayo, Pilipino. RH number 1. Oras po natin, 7 minuto na makalipas ay 9 na umaga. Programang walang itatago, balitaang hindi paligoy-ligoy, kwentuhang walang preno, derechahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Senator JV Ejercito, Attorney Dodo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino at Edwin Eusebio. DZRH Executive Session. Good morning. Magandang Sabado po ng umaga mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa Executive Session DZRH. By unang-una, papakilala ko po muna yung sarili ko tsaka yung mga kabarkada. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin dito Justice Secretary Boying Remulla, Congressman Jonathan De La Cruz, Undersecretary Dodo Dulay, Pau Capino at si Prosecutor Edwin Eusebio. Good morning. Good morning. Good morning, Kap. Abay, bago natin batiin yung mga tiga Malabon, tayo muna bumabati. Birthday greetings muna. Bumabati muna tayo sapagkat number 1 na naman daw. And, sabi ni Boss Jomay. Tita Malu. Number 1 na naman daw. Yung DZRH. Diba? Congratulations at siyempre hindi po natin mabubuo yan kung wala po yung tulong ng ating mga siyempre, yung mga advertisers na ito, nakapila na Kantar. Meron may birthday ngayon. Meron? Birthday. Sino yan? Senator Alan Cayetano. Yeah. Senator Alan Peter. Happy birthday po. Happy birthday, sir. At birthday ngayon ng aking one and only, si Marie Nishiyama. Ayun. Hindi mo Ba't mabati ng palagay ka na diretso? one and only? Di ba? Ano ibig sabihin nun? Sabi nga, ba't pabati mo ko kay SOJ? Bakit si SOJ? Baka pwede naman kitang batiin. Wala daw kwenta, bati mo. Diba? Pero yun daw, tayo DZRH number 1 sa Metro Manila at Mega Manila. Kantar survey yan, ha? Congratulations. Kalilipas lang ng birthday ng kapatid ko, ni Governor John Vic Remulla. John Vic? Monday. Rob, yung Lunes. panghanda mo daw sa amin, bahala na si Secretary. Oo. Sa kanya Pwede. kay Secretary na manggagaling. O sino pa? Bate, bago tayo pumunta sa Malabon. Ano gagawin natin sa Malabon? Kukumustahin ko lang yung Pansit nadakma. Malabon. Pansit Malabon. Masarap dun eh. Yung pambili ng Pansit Malabon, nadakma daw. Hindi Pansit Malabon lang yun. Kasi Ano yun? laki. Malaki. Oo. 360,000. 360,000. Hindi pwede. Congratulations, Comelec. Diba, dahil sa matagal ng panahon, at least dito pa sa Metro Manila, mukhang merong nadakma yung Comelec na panggaybi sa... Nagkapansitan. Nagkapansitan. Ano yan? Comelec, DOJ, PNP. Signatory nga pala dito yung DOJ. Sa wakas may nahuril ninyong Comelec, di ba? Sapagkat yun nga palaging kantsaw sa Comelec. Ang daming sinasabi. Pero naglipa na naman talaga yung bigayan, lalo na't malapit ang halalan. Ngayon, kailan ba? Sa 30 ba? Monday? Monday. Yung barangay tsaka SK. Last day of campaigning today. Today. Magkakataon pa kayong ilabas. Last yung day mga na gusto ngayon. nyong ilabas, magpapalit na kayo tig 50. Tig 100. Ba naman nun? 50? Hindi, pangkain eh. Ikaw naman eh. Ano ba bibili nun? Ano mabibili ka ba? 50? Fishball. 50. Sino ang tiga Malabon dito? Si Dodo. Kung ito tiga Malabon, yung 50, makakabili ka pa ba ng Pansit Malabon kahit na... Hindi. Wala. Fishball lang. Fishball. Hindi, baka isang platito. Isang platito. Walang 50 ngayon. Wala na sa platito. Wala? Sa platito, hindi. Meron Mani. yung sa platito. Mani, pwede mo. Sa platito pansit. O kaya dilis. Yan, Alam mo mga ninyo pipili pag mo yan. ganitong... Pero ano ngayon, Sabado? Ano ba ngayon? Ito tanong ko ha. Ano ba ngayon? Sabado, di ba? Sabado. Last day. Oo. Ang butuan sa Lunes. Oo.
So, labasan ngayon. Mga 25 pa lang labasan na. Last day ng campaign. Unang-una, matraffic. Linggo. Traffic ngayon. Ang daming mga Meeting the advance. ikot ng ikot. But last day ngayon, may meeting the advance. Ngayon, Meeting the advance. Ngayon. Tapos ano, maingay. Maingay. Marami na papatugtog ng Marami ng nagpapatugtog. Ano ba to? Hating gabi. Wag niyo- Hating gabi, tigil. Hating gabi, tigil. Hating gabi. Kung So, gusto ninyong hindi kayo mahuli ni Secretary, isama nyo sa t-shirt yung ano. Ito na, Kayo t-shirt. naman, ha? Magkano kayo eh? Iaabot. Yun, Wala. Yun hong iaabot, luma na. Luma na yan. Huwag nyo Yun hong gagawin. ilalagay nyo sa puli. Tapos yung wala. puli magdidistribute. Yung luma na. Meron nung Gcash ngayon. Hinuhuli rin yan. Eh yung actual nga, hindi nila mahuli. Yung Gcash pa, paano nila Hindi, pag mahuli? na-report. Hinuhuli. Oh, eh, Hinuhuli Pero ngayon. pinaka dun sa Malaban, yung nagpa-press con pa si Sino? Kapitana Angelica de la Cruz. Yung Oo. kunento niya kung paano yung Kapitana- nahuli. Ano, Barangay sinabi niya? Locos. Sinabi niya Oo, paano paano nahuli? nahuli? Oh, tsaka Bakit? nag-picture. Kasama- Hindi, ano siya? parang tinanggi niya nakakilala niya. Pero Kalaban niya yung nahuli. Parang, Yes, kalaban niya yung Kalaban nahuli. niya. Kalaban nung incumbent. Hindi pa siya Ay, hindi. incumbent? Part siya nung... Hindi, sorry. Incumbent. kakampi nun Yeah, yung Kakampi ng ng incumbent na... Si Angelica, Angelica, hindi nilang si Angelica. kalaban. yes. Parang ganun. Ganun, Yes. ah. Oo. Magkano Oo. ba nahuli, Pao? 300, more than 300 eh. 360,000. Hindi. 300,000 pesos. Yung Yun nahuli. total. Kasi Oo. alam mo, Mali na. Diba? Maling-mali naman yung sinabi doon. Oo. Magpapagawa ng bahay eh. 360,000 eh. Yung... Pansahod. Oo. Pansahod. Ano ba naman? Payroll yun eh. Eh ako, Sabado ngayon. Sabado. Oo. Eh ako, papasahod Tama rin. nga pala dahil katapusan ng linggo. Oo, Hindi tama, pwedeng tama. magbigay sa linggo at saka lunes. Mamaya. Mamaya, payroll eh. Pero ngayon. Payroll ngayon. Saka Merkulis, oh. Bali Hindi, lang, ang bali. gawin nila, Bali na yun. Alam sa niya ni construction Mayor. site, papilahin nila. Yan. Yun. Yung mga manggagawa. Yung mga manggagawa. Eh, pag tinanong, sino yan? Manggagawa ko din. Watcher. Guy B yun. Tapos 360. tapos yun. Malit. matandang ali, yan. naka-duster. Ano trabaho niyo dito sa construction? Ay, hindi. Magpapakain yun. Magpapakain yun. Naglalako yun eh. Sa construction. Ito naman si Dodo. Merienda. Parang Merienda yun. ito kasi hindi ito nasanay sa construction. Hindi na ito eh. Alam mo, sa site. Sa site, mayroong Sa ganyan site, eh. automatic. Teka, ano ang suot ng ali? Naka-duster. Naka-duster lang. Tapos, Tapos, pila. may dalang bilao. Ganun daw, magpapakain. Magpapakain eh. Magpapakain. Kaya lang, Eh, bawal rin yun. Prohibited act Hindi yun. sa construction. Magpapakain. Construction. eh, kamag-anak ng construction worker ko. Dinalaw yung bawal lang eh. Mag-anak ni Foreman. Oh, sige, sige. Pero ang kaibahan nito, sa construction site, normally, meron kang maliit na karinderya. Karinderya. Na normally, asawa nung foreman o asawa nung empleyado mo, construction, ang nagpapatakbo. So yung construction worker, nililista yun. Kasi babawas sa Sabado. Ito baliktad. Pagpila ng construction worker, may Bibigyan. abot na cash. Baliktad, binabutan. Hinabutan. Walang bawas. Wala. Wala. Walang lista. Dagdag. Bilisan mo, mauli tayo. Puro dagdag, walang bawas. Walang Ba't daw natin tinuturuan yung mga tao paano kumulekta? Hindi ho namin. Sinasabi lang muna ang kaparaanan ng mga... Yung Hindi, halimbawa, katotohanan. yung nagpapasweldo sa sa pagawaan. Yan. Yan. Halimbawa, pagawaan ng pandesal. Sweatshop. Pandesal. Bakery. Oo. Nakasando lahat yun. Pagkatapos, pag binuksan mo yung pandesal, doon naka-peti. Palaman, ano? Doon naka-peti yung, di ba? Alam mo ninyo mga kababayan. Yan ang mga gawain na walang dapat gawin. Kaya nga nagpirmahan kami ni George Garcia. Yes. Ni Chairman George Garcia ng Oplan Contra Bigay. Yan. Contra Bigay. Kasi alam ho ninyo, panahon na para medyo Madisiplina naman tayo. ho yung ganyang kalakaran na tuwing halalan na lamang, dinadaan sa pera-pera. Diba? Kayo ho mag-isip. Yun ho kandidato na gumastos na niyan 360. Ano ho ba sa tingin ninyo? Anong gagawin niyan? Hindi lang yan eh. Mas pinakamasakit sa lahat ang kapitan mo. Oh, yes. Hindi mo gusto, binoto mo dahil tumanggap ka. Tumanggap ka. Oo. Tapos buong 8 taon, Babawi. 5 taon to itong mga kapitan ngayon. 5 taon ba to? Oo. Yes. 5 years na Bago eh. Ganun ba? Bago dumating yon 8 years ang term. Kaya kasi- pag nabwisit ka sa nanalo, Yan eh.
Kasalanan Walang nila. taong ka magtitiis, ano? Oo. 5. Kaya ang tawag dito, buntot mo, hila mo. Buntot mo. Pag bumoto ka ng mali, magsisi ka. Matagal ka So, magsisisi. 5 taon. Pwede pala talagang mamuhunan. 5 Parang- taon pwede naman talaga. pala eh. Mamuhunan ka. Paring Ed, Oh. ito sinasabi ni John. Oh. John. Maling-mali yung construction. Wala naman nakasulat dyan, ha? Ayan, no? Sabi niya, Tinahiwagan sa cellphone. maling-mali daw masyado yung, halata daw yung masyado yung construction. Oh, saan daw? Magpa-party kayo sa Jollibee, lahat ng McDonald's. Ayun. Ayan, party! Yun. Pero ang sa akin nga, at least kahit papano, di ba, merong na sakote dito pa sa Metro Manila. Oo. At malabong pa. At malabong pa. Ang tanong balita dyan, ko, si Yusek ang talagang nag-ano dun eh. nagtip. Nag-tip. Malamang. Malamang! Malamang. Hindi, kasi ano ito eh. Nung isang araw, bumisita sa nanay. Yan. Oo, yan. Ano siya nun eh. Oo. Nakita mo naman ang itsura nito eh. Diba? Mukhang makapili ng hapon eh. Ay, speaking of construction, may meeting ako kahapon, may isang pamilya, architect sila, Del Rosario family, sobrang masugid na nanonood sa atin. Ganon? Oo, yan mga Kamusta na po architects. kayo? Kamusta na po oo. kayo? The Rosario family. Oo, sila member, yung mga anak na babae, yung mga member ng WAGAP Women's Amateur Golf Association. Nag-champion golfer. sila. WAGAP. Pero ano talaga, tawan-tawa daw sila pag nanonood sa atin. Eh, yung ubang construction site funny. nyo eh, wala nakapila ngayon. Baka naman may nakapila din dyan sa construction site. Oo. Kasi alam ho ninyo, ito ang matindi dyan. Ito alam ho ni Secretary Boying ito. Dahil matagal na namumuliti ka Sec Boying. Alam mo mamayang gabi, maghihigpit yan. Diba? Nandyan ang pulis, nandyan ang checkpoint. Diba? Kaya meron po kayong gantang halian, medyo maluwag-luwag. Kaya pagka ho yan, hindi nyo na ibaba ng alas 12 ng tanghali ngayon, ola chika abutin nyo. Mahirapan Pwede kayo pa yan. yung bukas, di ba? Ito yun, makikita mo ha. Ito. Meron nagbebenta ng pansit. Meron. Pero hindi naniningil. Yan. Tsaka ito pa, Pagbigay ng plato, yung napkin may napkin kulay brown. violet. Violet. Violet ang brown ang plato. Ang ang Napkin. napkin. Napkin kulay violet. Ang matitindi dito, Sek, ito ba, meron bang kasalanan nito? Ayon sa report, Batas. sa batas. Oo. Sabi mismo ni Chairman George Garcia, Oo. doon sa Abra, nag-withdraw 250 na candidates. Nag-withdraw. Oo nga. oo. Sabay-sabay. Oo, sabay-sabay. Apat na pinatay. Grabe. Ganun Apat? na. Apat na pinapatay. Sabi mo, mag-withdraw 250? Meron ba? Sabay-sabay. Sabay-sabay. Malamang natakot yun. Hindi daw. Hindi tinakot. Prinsipyo. Prinsipyo. Ayun. Kala ko nag-withdraw ng cash. Ganun, ha? Isang politiko din daw doon sa Abra. Mm. Ito, may nag-text din sa akin. Bumiyahe daw, naka-helicopter. Oo. Wow. Dalawa. Nakilala ko yun. Kilala mo. Alam mo yun? Oo. Pakibulong mo nga sa amin kung sino yan. mamaya. Ano yun? Dating Committee on Games. Yan. And amusement. Ito. Mabigat. Meron na naman. O, sige. Hindi. Basa. O. Hindi, si Bong Belica. Ito si Bong Belica. Masugid Di ka Maynila ito. Hindi, si Bong Belica, San Juan. San Juan. Oo. Ano sabi niya? Marami daw nangyayari sa San Juan. San Juan. Oo, sabi niya, pakigreet naman yung aking misis si Marites Belica. Uy, Ayan. good morning, ma'am. Happy Pero birthday. tanong ko lang, ha? Happy birthday. Tanong ko lang sa inyo, ha? Pag ako, supporter ako ng isang kapitan. Oo. Ngayong gabi, o mamayang gabi, dahil supporter ako, gusto ko magpakain sa mga tao. Supporter ako, eh. Salamat. Pasasalamat. Election offense ba yun? Magpapakain ako. Ba, Election offense. giving of anything. Yes. Hindi ako prohibited. kandidato, ha? Hindi. Ako, ha? Oo. Paano ko hindi? Pero pag sinabi, basta merong kaya ang nauuso dyan, birthday. Yes, Ano ba, birthday no? nga yung Bigay Jollibee. ka naman ng okasyon. Birthday. O, paano pag hindi alam nung kandidato na nagpapakain pala yung supporter niya? Siguraduhin mo lang, meron kang dalang birth certificate. Yun. Na yun ang birthday mo talaga. Ayun. Yun ang sikreto May dyan. okasyon. Oh. Pero pwede pa hanggang linggo. Pwede yun, di ba? Hindi, bawal Pwede ka na. mag-birthday eh. Mag-birthday ako eh, di ba? Oh. Kung Hindi. ikaw hindi ka kandidato, Oo. Oh. pwede. Pero yung kandidato, hindi na pwedeng gumalaw yun. Hindi na pwede mag-ipon yung Hindi na. tao. Wala Hindi na. na pwede. Pero by this time, Oh. Dapat ba na-release na ba yan? Dapat ba ngayon na-release na? hindi, nasa kural na yung mga nasa kural na yung mga OAT. Okay. Ando na, nakakutal na. Nakaipon na yun. Okay. Nakaipon na, di ba? Yung mga kalab... Ang labas ng Lunes na. Lunes na. Yun. Hindi, yung mga dalawa yan. Either ikinural nila o kaya dinala sa resort yung lahat ng mga boboto, Ayun na kalaban nga. mo. Yung kalaban mo, yung mga Ito boboto. nga malapit kagagaling ko sa Dadalhin doon. probinsya Kala ko matindi lang yung sa mga mataas Hindi.
Para sa barangay, mas matindi ang Mas barangay. matindi ang emotional ang labanan Mas dito. emotional, Mas emotional ang labanan Mas dito. emotional. Mas emotional. Kung ikaw lalaban ka ng, Saka let's ang say, labanan dito, ang kanangkan. ang kanang Tama. kunsihal ng bayan. Kung kunsihal lang ng bayan, mas malaking gastos mo kung kapitan. Oo, definite. Kasi kung kunsihal ng bayan, baka pwede na 100 eh. Oo. Di ba? 200 pwede. Oo. Baka doon sa malulupit na barangay, kulang yung 500 eh. Lalo na yung mga malalaking barangay. Ganun ha? Yung malalakas kumita. Kamukha ng? Aba, Ano ba ba pinakamayaman dito sa Pilipinas? Sa Malabon, saan nahuli yung kwan? Saan nahuli yun? Saan Sa nahuli Lungos. 360? Lungos. Saan nabotas na huli? Nabota. Pero Pero si Longos. Kapitana Angelica de la Cruz, yung artista, taga Barangay Longos. Sa barangay Longo. Tagalongos. malaki- Longos nga yun. malaking barangay. Oo. Sa Malabon. Kita mo? Kasi ang concentration dyan doon Pagbaba talaga ng sa tulay nun, malakihan. dun, oo. Mabuti na lang, Oo. may isang barangay dyan sa Makati, Oo. wala nang kalaban. Barangay. Yung mami ni Beetle. Bel Air. Beetle, walang kalaban. Pero si Kapitan Di ba? Lichauco. Lichauco. Kagawad na ulit. Kasi tapos na yung Tatlong termino. Tatlong termino. Ayun. Yun, hindi natatalo yun. Hindi. Walang kalaban eh. Hindi. Nauna pa sa Bel Air yun eh. Second round na yun. Second round. Nauna pa siya sa Bel Air. Oo, nauna pa sa Bel Air yun. Hindi. Mababa pa yung bakod. Mababa pa yung bakod. Maliliit pa yung puno. Ano na siya? Maliit pa yung mga puno. Naalala ko, naglalaro pa ng basketball yung Sek Boying. Nandun na yun eh. Secretary of Justice na to. Nandun pa rin. Kapitanan siya. May player kami ng Intervillage ng bata. Hindi, Lalaro kami matindi ron. nun. Kaya nakita mo naman si Beetle. Nako, relax na relax. Relax na. Attorney Beetle Lichauco, good morning. Morning. Good morning, Morning, good morning, Beetle. ha. The original Ha? Bel Air boys. Pero yung mga kababayan, eto lang ho. Kung talagang, kung kayang pigilan, sabi nga ng DOJ, sabi ng COMELEC, abay talagang tulungan ho natin yung gobyerno, pagtuturuho ninyo kung saan nandun yan, i-text ninyo. Sigurado naman may hotlines yung COMELEC, ang DOJ meron din. Di ba? Pero kung hindi, talagang hindi mapigilan at siyempre yung ibang tao sabihin naman practical naman kami. 'Di ba? Ito ang realidad. Kailangan namin ng konting tiktak dahil medyo mahirap at mataas ang bigas at gasolina. Abay kunin ho ninyo yung pera pero iboto nyo yung kursunada nyo. Totoo yun. 'Di ba? Ano yan? Kabarangay niyo yan? Kapitbahay Oo, niya? For alam the niya. 5 years. Baka 5 taon yan. Oh, 5 taon yan. Kayo rin yan. Kayo maapektuhan yan. Baka pagka pinagpalitan ninyo yung boto ninyo, Oo. 'di ba? Sa 50, sa 100, sa 200. Baka sabihin ng kapitan, Binayaran na po na kayo. Binayaran, Di ba? Kaya ho, sana gamit lang ho tayo ng konting konsyensya, pag-iisip, di ba? Kasi hindi lang ho yung barangay, pati yung SK nandyan eh. Oo, yung SK. Di ba? Ito nga yung SK, problema nga, di ba? Yung BSKE nga, elections. Barangay BSKE. and Sangguniang Ito, Kabataan. napakabata pa lang eh. Antitindi Sinasama na. natin ng, Antitindi na ngayon. Sinasama natin sa sistema na ganito. Hindi, sinasabi nga natin dati. Maraming SK may kaso ngayon sa na ng COA. Ombudsman. Oh, naku, Talagang- Pero basta ganyan, sa RTC na lang charge. Pero baka dapat ang SK pag-aralan ulit kung talagang nararapat pa talaga. Hindi, Dahil ano bang proyekto ito lang, ano bang proyekto talaga na talaga matindi makita mo? Basketball. SK. Volleyball. Nga. Volleyball. Oh, Yes. Magsipinta ng poste. Ang suggestion dati, Lakbay aral. Ay, yung pasyal, ano? Yung pasyal. MOA. ang May suggestion, isang ghost yung pasyal. Iyo. Hindi nangyayari. Ha? Pero, Ang ang suggestion dati pa, Oo. yung SK, yung mga sektoral, Oo. wag nang iboto. I-appoint na lang. I-designate na lang. I-designate na lang. Para yung pondo, nandun talaga sa barangay. Si Sek Boying, naging congressman, naging governor. Ako, agree ako doon. Agree ka doon? Oh, yes. I-appoint na lang. Yeah, Point na lang. designate. Oh. Ako sa akin nga. At saka ang SK dapat voluntary na lang. Yes. Voluntary. Ano ba yung batas? Hindi, para controlled na yan. Controlled dapat ng barangay. Barangay. Para meron kang tao na liable. Hindi, pero yung tinatanong ko, Sek, Meron kang accountable yung bang person. SK, yung bang SK, Batas yan. Batas. na kailangan talaga. Actually, na-improve na yan. Maganda naman ang in-improve ng batas dyan. Si Senator JV ang... Oh. Ano dyan, tinanggal niya na nga yung relations dyan eh. Bawal ang kamag-anak ng kapitan. Bawal Na ang maging kamag-anak. SK. Ganun ba? Bawal na? Bawal na. Ba, mabuti Ang na. kamag-anak ng mga politiko, bawal na. Bawal na maging SK. Naku, di sa Paranaque eh. Diba? Pero mas parang maayos nga bawal yung, pwedeng bawal yon. Ang hindi bawal doon, yung congressman tsaka mayor, dapat iisa. Mag-break muna tayo. Ha? Oras po natin, 26 na minuto na makalipas sa 9 na umaga. Good morning. Balik po tayo sa Malabon.
Hindi, balik po tayo sa programang Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin dito, Paolo Capino, Undersecretary Dodo Dulay, Justice Secretary Boying Rimulya, Congressman Jonathan De La Cruz, at si Prosecutor Edwin Eusebio. Good morning po sa inyo. Good morning. Good morning. Good morning. Pero paano yung sa Malabon? Nakasuhan na ba? Meron na. napailan Na-inquest. Tapos Na-inquest na. may kaso Ano ba ang kaso noon? Violation of, syempre, yung... election code. Election code. Naku, medyo mabigat-bigat yan, ha? Yun namang, yan ang problema dun sa mga tiga-baba. Di ba, pag kayo nahuli, dapat takbuhan nyo kung sino yung nag-utos sa inyo. Di ba, hindi balita ko, hindi man daw yata kayo mapadala na abogado riyan. Di ba, para asikasuhin kayo. Yan ang mabigat. Di ba? So, at yan, hindi lang unique yan sa Malabon, ha? Nangyayari yan sa lahat ng bayan. Sana, Chairman George. Violation of Section 261. 261. Ano ba yun? Vote buying and vote selling. Vote buying. Article 12 of the Omnibus Election Code in relation to Comelec Resolution number 10946. So, both parties yan. Both party. Pag may nahuli ba actual, pwede ikulong? Siyempre. Siyempre, yun nga. Ito naman si buying and selling nga. prosecutor ka eh. Hindi mo man lang alam yan. Ano ba? Ikukulong ka ng gano'n. Chairman titig George, ka. sana matuluyan mo yan. Baka naman mag-probable cause. Pagkatapos, ma-dismissan lang tayo. Kawawa naman. Ngayon, yung Ito lang, meron lang ako ipapasok kasi Sa meron... navotas ang kaso. Sa navotas. Kasi doon nangyari. doon nangyari. Pero yung mga tao, tiga Malabon. Hindi ka malabon. Pero sa nabotas ginawa. Yes. Doon nilipat nila sa navotas yung situs ng kanilang... Kasi halos magkadikit yun eh. ano yan? Magkatabi. Katabi lang. Ano dyan, ang usual na sinasabi nila dyan, watcher seminar. Kaya lang 200 ang watcher sa isang barangay. Ayun. Medyo, Lahat kinuha mo na. Lahat ng... Dating style na yun, di ba? Yung mga dating ganyan, style dating yan, style yan. Dating style yan. Parang sa San Juan din Ano yan pala. kasi ang ginawa kasi ng Comelec, gumawa sila ng presumptions na Yes. yung presumptions of irregularity. So naglista sila ng mga 5 to mga Items. 10 instances. Kapag ito, na ginawa mo. presumptions. Yan ang ginawa mo, malamang ito ang kasalanan mo. So you have to prove. You have to prove na hindi yun. Malamang. You have to prove. Ikaw na. The proof is on yourself. Kawawa naman ho yung mga nahuli dyan kasi mabigat-bigat na kaso yan. Tapos hindi pa kayo pinatutulungan. Ito naman mga tigasan man, nung pa daw gabi, kagabi pa lang daw, tapos na ang gapang. Tapos ang kapang. Kasi kung Sabado late na. Normally mga 5 araw bago maghalalan. Hindi, pero hindi. Gcash na yan. Marami Gcash na. At so ito lang, Lahat naman may cellphone. pasok ko lang, may nagre-reklamo lang dito sa General Tino. General Tino sa Saan yan? Nueva Ecija. Kung bigat din yan. Kasi Naku, yung mabigat mayor yan. daw doon, yung mayor doon at yung mga tao niya umiikot ng may baril, pinupuntahan yung mga bahay ng mga tao doon. Boss, peace and order. Tapos, kinausap na daw yung direktor ng PNP Nueva Ecija, pero wala daw pang sagot ang PNP Nueva Ecija. Hindi ba pag eleksyon bawal maglalabas yan, di ba? Na may baril. Kung diba? law Ito, Comelec Police, control. Basta ganito kasi. Anong ginagawa ng PNP Nueva Ecija? Comelec. Yung election, tawag dyan Comelec control. Lahat ng PNP, lahat Under ng the Comelec. Under Comelec. Under Comelec. May nagsampan na reklamo. May reklamo na ho dito na sinampahan na, nagre-reklamo na. Baka dapat ito, PNP. Dahil sa General Tino na... Sa regular election, sa naging problema madalas, yung mga regional director tsaka yung mga regional mobile force. Kasi hindi sila sa ilalim ng kahit anong command. Diyan ang ginagamit pang ng eleksyon. Kasi hindi sila under sa isang governor. Pangluto, pampanakot, pampagulo. At ang pinupuntahan nito, yun daw mga kapitan na hindi niya kaalyado tumatakbo. Yun ang problema. Siyempre. Sa akin may nakita akong May text kasama, sa barkada Sa Tambo may nagrereklamo. Tambo? Paranaque. Kasi naalala kita Dako. Sino nirereklamo? Yung bakbakan ng kapitan doon. Hindi, mabigat yun. Mabigat ang laban. Mabigat malaban sa Tambo. Andun lahat ng pogo no? Andun ang pogo. Lahat yung... Kasi dati walang pinaglalabanan dun Kat nung araw wala yun. Pagkatapos ng Rollygon, wala ka na mapuntahan sa Tambo Ngayon. Andyan na yung mga kasinong malalaki. Oo. Barangay Tambo yun, tsaka Dunggalo Which reminds me. Kagabi, nag-operate na naman ng PAOK. Kasama ang IACAT. Ang PAOK is Presidential Anti-Organized Crime. General Gilbert Cruz. Gilbert Cruz. Kasama nila ang IACAT, Interagency Committee Against Trafficking. Kasama kayo dyan, di ba? Kasama kami. Si Undersecretary Nikki. So, tapos yung isang grupo ng PNP na kasama. Saan yan? Saan Pogo? Dito nag-operate. Dito, malapit dito. Malapit. Sa Pasay.
Ate, malapit sa Star City. Williams Corner Harrison. Dito lang Ah, yan. Pasay. Pasay yan. Pagtawid natin. Pagtawid natin. Pasay yan. Sa likod Pasay. lang ng Legazpi Tower to. no? Oo, pagtawid. So paano ano ang ano ba dyan? ang Kalakaran dyan. Anong Hindi, kalakaran? merong sex trafficking, tsaka merong scam. Scam. Dalawa, pogo, tsaka Yan, sex yan, trafficking. Scam. Yan ang problema. Pogo tsaka Sex trafficking. okay. Mabigat. So ibig sabihin nun yung mga kung sino man ang Nag-ooperate niyan. Nag-ooperate niyan kasama yung gaming at saka meron pang sex Oo, trafficking. kasama. Mabigat. Hindi, ito na yung mga nakikita natin, yung iba mga sinasabi BPO, pero actually hindi naman BPO na to eh. Yung iba dito talagang ang trabaho lang talaga. Ng scam. Yung Hindi na scam namin lang, titigilan scam to. na lang. Tama Ano na yan. yan? Karamihan niya, BPO talaga. Hindi kunya-kunya. Marami na tayong tutuloy-tuloy na to. Sabi ko nga, Sek di ba kung yun talagang online gambling na illegal, di ba? Kasi meron tayong announcement dito galing Pagcor na merong mga illegal pa ring gaming, di ba? Operation Sek. Sabi ko kung matibay sana yung NTC natin, di ba? At makita, di ba, na itong site na to dito naglalaro, di ba? Ginagamit ito, i-block ko kagad, di walang makakapaglaro. Di ba parang yung ginagawa nila Kaya sa naman mga yun. porn sites. Pag pumasok ka rito, ibaban nila. Di ba, hindi ka pwede. Hindi tutuloy. Bakit dito sa mga illegal na gaming operations Hindi dito, nila kaya. na mismong Pagcor na ang nagsasabi na illegal dito. Kaya bakit nila hindi- i-shut down. NTC ba't hindi niya Maganda lang kasi ngayon, nakahanap na kami ng paraan para ma-detain namin yung mga tao na mahuhuli sa ganitong operation. Oo. Nung simula kasi, kulang na kulang ang detention facilities. Mm. Ngayon, ang ginagawa ngayon, yung site mismo kung saan sila Yun ang nahuhuli, detention. yun ang detention. Pwede yun. Pwede. Para hindi na sila Kumbaga, makalabas. ano lang, kakahunin na lang sila doon. Custodialized kasi yung property na yun. So, Doon na. nasabihin lang sa court, doon dapat i-keep yung tao. Oh. Pero tama yung sinasabi mo, parang Ed. Ang NTC at saka Pagcor, nagko-coordinate naman yan eh. Pati PCSO. Kaya ninyong i-shut down yan. Tsaka Secretary Workout. Ivan, Isa pa yan, DICT. Medyo mahina ng konti itong bata natin Bakit, dito. bakit? Hina. Yung shut down eh. Hindi ba yun nga, kung ma-identify na. Halimbawa, Pagcor, PCSO, paki-identify nyo nga sa amin yung illegal Mga operations. illegal na ito. operations. Pakita nga. Ayan. Di dapat ikaw, DCT, kita mo sa inyo dumadaan yan. NTC, ikaw din, telco, dumadaan lahat yan. Eh. Di, bakit? Sabihan nyo yung mga yan. Hindi, automatic i-block Automatic. ko. Hindi, wala ng player. Hindi nahihirapan si Secretary Remulla na i-activate pa yung iyakat at saka yung si General Gilbert Cruz, huliin pa nila. Kayo, sa computer lang, mapahinto nyo operasyon nun. Kaya na yun. Mababa confidence ko sa ganyan kasi yung mga nag-hack nga sa website after nung press ko na initial na anong update, wala. Ewan ko ba dito. Ano Sabi nangyari ko nga, dun sa na mga na-expose na Parang mga data. anong-ano ka, Pawa. Pawi. Hindi kasi Kaya mabigat ang... hindi kasi kung napaka-delikado na dahil exposed totoo. na data talaga tapos yung DICT, hindi ko alam. Ang alam ko naman, may nagkakwenta naman sa akin, may mga hinahire naman silang mga security Sino Experts. DICT. saka mga, yung Sino? DICT. Security guard. Consultants. Kaso, after naman nun, ano nang Cyber update? security. Cyber security. security. Cyber security guard. Biro lang. Kasi Yung SG, ito. no ID, no Kasi hindi niya kinokompleto yung sentence. Kaya security lang sabi niya. Cyber Cyber security. Fill in the blanks yun. Kasi, pag sinabi mong SG, kasi SOJ. pag sinabi mong SG, Wala yun. no ID, no entry. Yun. Pwede ring salary grade. Pwede ring salary grade. Patay yun. Alam mo, gusto kong pag-aralan, yung kung pwede i-recommend sa Congress, ibawal na pagdadala ng baril sa security guard. Oo, pwede. Kasi, Taser na lang. Yung ibang pamamaraan. Batuta, taser. mga non-lethal. Hindi, kung merong firearms, dapat nasa lock receptacle na ilalabas lang pag kailangan. Pag kailangan. Tama. Wala naman nakikipagbaril na security guard. Either naagawan yan o natutuloy pa rin yung nakawan eh. Kaya ano ninyo dun sa dati nating kaibigan? Martilyo na lang. Ha? Martilyo. Martilyo. Kayang-kaya niya. Ba? Yung kaibigan natin noon, martilyo nga. Dala-dala. Martilyo. Hindi, meron talaga holster. May martilyo. Hammer holster. Meron talaga hammer holster. Nakita mo ba yung mga yun, naka-holster? Alam mo, mineral water. Oo, mineral water. Hindi, pero tama yan. At saka Alisan na ng merienda. baril. Ako, ang tingin ko, ang security guard dapat alisan na ng barel. Ano yan parang offensive yan sa senses ng buong mundo. Pag nagpumapasok sila sa Pilipinas, nakikita, ba't puro baril ang tao rito? Dami. Dapat dyan, limitado lang ang nagdadala ng barel. And it should be
ano talaga, stricto tayo sa ano yan, sa display. Oo, kasi pag pumunta ka nga sa ibang lugar, for example, nagpunta ka ng Japan, Yeah, sa Japan, wala walang kang baril. halos makitang nakabaril. Hindi, wala talaga. Mga koban, kahit ang pulis sa Japan, walang baril. Batuta or something. Ano, meron silang designated naka-lock receptacle sa kanilang patrol vehicle ang baril. Oh, dito, hindi tayo lalabas lalakad yan. na 500 metro, makakakita ko 5 nakabaril rito. Kaya nga, yun nga yun eh. Hindi ba? Hindi, yung ang problema, tama sinasabi Maraming investors kasi, maraming mga taong gustong mag-explore sa Pilipinas, natatakot sa baril. Dahil pagbawa pa lang dito, nakita, puro baril na. Sinasabi nga ni Sek, lalo na yung mga security guard hindi naman na training. Baka maagawan pa yan. Di ba? Oo. Ilang beses. Si Kapeng Yabot, mahilig ba? Anyway, balikan lang mo natin yung DICT. Nahahack yung PhilHealth ba yun? Dapat yung persons in authority, totoong persons in authority lang. Kasi ang mahirap kasi sa, na-notice ko lang, no? Hindi ba ang police para makapasok ka, neuropsychiatric, meron ka neuropsychiatric. May dulo. Marami kasi sa sumasama sa security guard, hindi ko nila lahat marami sa kanila frustrated na police o frustrated na military na hindi natatanggap. Kaya dito nila dinadala, kaya iba ang display nila ng baril. Kasi kunyan merong hierarchy. Ang unang pangarap, sundalo. Pagka medyo hindi naabot, lespo. Pagka hindi pa rin naabot yung lespo, SG. Hindi, pero iba na usapan ngayon eh. Pag nangangarap yung mama, nagpupulis. Ayun. Oo. Ayun, may pulis na sa bahan. Pero may bago na. Ano? Bucor. Yun ang pangarap. Gusto mag-Bucor. Dati sabi nila gusto ko magpulis para umasenso ako. Ngayon di na. Bucor na ngayon. Bucor na. Isang telepono lang, made ako. Hindi ako nagugulat. Hindi ako nagugulat. Security guard. Kumusta naman si General Katapang? Congratulations. Mukhang na-dismiss yung kaso sa inyo ni... wala namang kakwenta-kwenta yung kaso niyo na... Di ba? Yung kay General Katapang. Pero tuloy-tuloy ang aming pakipag-dialogue sa Supreme Court through the Justice Sector Coordinating Council para ma-improve natin ang justice system. Tsaka maganda yung ginawa ninyo, Sek, na nilagay, marami doon nilagay sa sablayan. Sablayan? Para wala na sila dyan. Oo nga naman. Total sablay. Ang problema, basta may presyo ang telepono, meron talagang magpo-produce. Yes, meron. May satellite phone na daw doon bigla. Sa sablayan. Bigla nagkaroon ng mga satellite phone. Talagang basta may... Hindi na. Elon Musk lang kailangan mo. Di meron ka ng router. Starlink. Ayan pinasok na tayo ng ating technical director. Mag-break daw muna tayo. Nakapila ang commercial. Pabor tayo kwentuhan Break muna tayo, boss. Oras po natin, 45 minuto na makalipas ay 9:00 ng umaga. Good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Abier. Rock Baby Rock. BST ba yan? Oo. BST and Big Soto Soloist dyan Sample nga, Edwin. Sample nga, Edwin. Rock Baby Rock. Di naman kayo nagkakalayo na yung itsura ni Spanky Rigor sa buhok. Baka si Richie Diorsi. Si Richie. Si Ricky Diorsi. Wala na yun. Wala na. Ay, nako. Pero ito, 2 tulog na lang. By last day of campaigning. Relax na yung mga kandidato. Yung mga bakery. Yung mga pop-up bakeries. Last day na. Oo. Yung mga Pansitan. Lugawan. Construction site. Pa-seminar ng mga election watchers. Meron akong 3 site. Baka gusto ninyong pumasok. Pwede. Pero binasa ko yung complaint. Kompleto. Kompleto strikados. Yung sa Malabon. Para sentensyado na kagad. Solid na ebidensya. Hindi kasi ang lumalabas dito, may nagvo-volunteer na information, yung mga tumanggap. Ganun volunteer. May kumanta. Pero yun ba, kunyari, umaming ka, yan ba ay mitigating circumstance? Hindi, pwede ka ma-discharge Pag ikaw parang state witness ka. Mag-state witness. Tuturo mo lang kung sino yung kung sino man nagpakana niyan. Kasi naka-RFI yan, pinakawalan muna sila, pero kinuha yung mga statement nila, tsaka identity nila. Pwede sila tawagin ng korte. Pagka-file pagdating ng hearing, to testify. Tapos pwede amend yung complaint na gawin silang co-accused. So, pag in-amend yun, ang pwede mangyari dyan, mag-volunteer na lang sila as witness. Hindi na sila sa charge. Kung ako naman sa inyo, aamin na ako. Kung nakatanggap ka na kesa naman maipit ka dyan, laking kaso niyan, babayad ka abogado, balita. Pero maganda yung complaint, Maganda ang quality ng complaint. Solid. Kung sino man sa inyo dyan sa 200. Pero yan ang pinag-uusapan namin sa JSCC ng Supreme Court Justices. Ang talagang ideal setup, yung complaint should be a draft already of the decision
to be rendered by the court. Kaya pag umabot talaga sa korte yung kaso, ibig sabihin na pag-aralan na ng piskal, kompleto ebidensya. Kaya ang pulis dapat sumunod sa piskal. So yun nga yun ang nangyayari sa buong Pilipinas ngayon. Lahat po ng mga pulis ngayon, tinitrain natin na makipag-cooperate na at makipag-coordinate sa piskal para sa crime and punishment. Yeah, tsaka ito, buo nga rin siguro to, Sec Boying, di ba, nung kauupo mo lang, di ba, binago mo yung rule dyan, hindi na yung probable cause lang, hindi, meron kang reasonable certainty of conviction based on the evidence available. Ba, yung pagbasa mo no... At ibig sabihin, prima facie na. Kaya mas malakas na ang evidence na kinakailangan bago tayo mag-file ng kaso. Maganda binabanggit ni Sec yan. Kasi dyan sa Parañaque, pare, yung piskal, yung binanatan nila, nabalian na at lahat. Kumpleto may witnesses at lahat. But for further investigation. Hindi lang yun. Dinismiss. Bali lang ang katawan. Bali lang ang katawan at lahat. Kumpleto. May witness. Dinismiss ng piskal. Sinong piskal yan? Yung nga, Parañaque. Parañaque na naman. Magaling yung ay, nako. Hanapin natin yun. Pero alamin natin. Kasi the facts are complete. Ikaw ba naman, yung facts ba naman na bali-bali ka? Bali-bali ka, hindi mo ba facts yun? Dinanatan ka na doon. Ibig sabihin, may pumalo sa'yo. May medical sa'yo. certificate. Meron, kompleto. Pero dinismiss ng piskal. May video evidence. Kompleto. Yun. Baka naman daw, alam ko na rason ng piskal. Sisilipin. Alam ko na. Self-inflicted. Yan. Pinalo niya yung sarili niya. Baka naman tumalon sa bubos. Yan. Tumalon daw sa bubos. Tapos tumama sa bakod. Yan. Kaya nagkabali-bali. Tama. Piskal. Saan law school ka ba pumasok? Piskal. Pero ang sense talaga yan sa justice system. Pagka maganda ang kasong inahain ng piskal lagi, matatakot ka. Yes. Pag ikaw makuha ka lang ng sabpina, mangingilag ka na kagad. Kasi yun, ang point kasi ng crime and punishment, yung certainty of punishment talaga ang mahalaga. Pagka maganda, efficient ang justice system, maraming iiwas na gumawa ng kalokohan. Alam mo kung bakit theory. Deterrent effect, diba? Deterrent. Kaya importante yung prosecution. Iyan ang mga importanteng ibibigyan ng tamang leksyon. Ito pa isang importante dyan. Alam mo ba kung bakit efficient ang mga piskal dyan sa Parañaque? Sabi ng mga kaibigan kong piskal, Yan. maayos daw ang ayuda ni Yorme. Yan. Ano ang ayuda? Yung monthly. Ganon? Hindi, pero ang allowance ba yata yan? May allowance alam mo, ang National Prosecution Service Law, yung gumawa, yung nireorganize, binago, tinaas ng salary standards, mataas ang sweldo ng piskal. Kung may dagdag pa. Very decent na. Kung may dagdag pa. Actually, sumasabay na sa judge Naghahabulan na ngayon, pati Public Attorney's Office, ang piskal, tsaka ang judiciary, mataas na sweldo. So, may tatlo akong ganyan na piskal magagaling. Parañaque lahat, ha? Hindi. Parañaque yan yung sinasabi ni Sec. Pasay naman. Pasay. Yung sinasabi ni Sec na self-inflicted na. Maniniwala. Tinignan na. Sabi daw niya, kaya kong talunin to 15 floors. Hindi naman. Mga 12. Mga 15 feet lang. 15 feet. Kaya ko. Nagkabali-bali. Dinagat Island. Ito matagal na. Dinagat Island. Prosecutor din yun. Hanggang ngayon, din nadidesisyon ng 2 taon na. Ano to? Kaso. Anong kaso? Estapa at lahat, etc. Ang dali dapat nun. Di ba estapa pagka meron ka lang tumalbog na cheque? Hindi, alam mo yan. Ang tinitingnan natin kasi rito. Hindi mo pwede, ang mga abogado, wag mong gagawing collection agency ang Department of Justice. Tama, maraming ganyan. Ngayon, kung gagawin mo shortcut, gagawin mong criminal case, tatakutin mo yung tao para magbayad, tingnan muna natin kung civil case yan o criminal case yan. But do not weaponize the law para manakot ka ng tao. Kasi ang Yes, tama si Sec. Ito lang kasi, may estaba na may kasamang pang-aagaw ng mining rights. Ayun. Yun nasa likod. Yun ang pinag-aawayan. Yun ang pinag-aawayan. Yan ang work. Tingin ko alam ko yung sinasabi mo. Tapos, Iloilo rin. Pare, ano naman ang kaso dyan sa Iloilo? Ganon din. Mining rights din. Hindi lang mining rights sa SEC. Ito, pinalitan yung mga SEC. Yung certificate, yung
yung SEC registration. Articles of Incorporation. Articles of Incorporation. Oo. Nag-insert sila, pinalitan nila ng without anything. Ganun. Inamend nila. Tapos yun ay pinipresent sa prosecutor. Falsification. Iba. Private documents. Private. Iba talaga, no? Iba. Mabigat. Maraming ganyan. Kaya Maraming kailangan, ganyan. then mabuti nga si Sec ang nandiyan. Kasi at least nasasabihan yung prosecutors. At ito certainty ito. Kailangan ayusin ninyo to mga to. Hindi kayo gagawa-gawa ng kung ano-ano. Tapos hindi 2 years. Mo kasi may mga tao talaga white collar criminals. Magaling talaga sa ganyan. Tama naman. Tsaka walang takot. Oh. Tapos hindi na didesisyonan kung ano-ano nangyari. Yun. Kasi halimbawa nga, biruin mo, itong kaibigan natin, si Justice Secretary, noon congressman. Halos maputol ang litid nito sa kasasalita doon sa PhilHealth. Meron ba naparusahan sa PhilHealth? Malapit na. Nada. Pero may investigation pa rin kami. Meron pa rin. Yung isang bata ni Kong Jonat, pakiuna mo na nga yun. Kilala ko yun. Pakiuna mo sa ang lupit dun Sasakay lang na elevator, meron pang asungot May kasama. May kasama yun. Pwede ba pakiuna mo na yun? Oo. Ano yun? Matindi-tindi ang frat nun. Ano yun? Relax ka. Ha? Relax ka. Matindi ang frat. Turbo ba yan? Iba pa yun. Iba pa yung turbo. Iba pa yung turbo. Mga lagya kayo. Pero ito... Iba ang turbo. Iba yung turbo. Iba. Iba yung turbo. Itong frat nito, matatakotin dito pero kung umasta akala mo. Anong pangalan nun? Turbo Wad 2? Yung ba yun? Watu yan. Watu? Turbo naman dyan, bro. Watu kami. Turbo. Alam mo, talaga. Ano na naman? Ano ginawa nyo doon sa kay Turbo naman dyan, Brad? Dapat yun, in-expel nyo No, si. Turbo naman dyan, Brad. In-expel ninyo dapat yun. Oo, kasi biro mo kung nangyari sa inyo. Nabansagan Kaya kayo. ngayon, nabansagan kayo ngayon. Dahil sa kanya. Nagba-blind item na Ina kayo. ngayon ang identity nyo. Sino? Ilagay mo turbo, tapos since 19, gano'n. Since 2008. 08 turbo. Since turbo. Parang medyo maganda-ganda. Para meron ng distinction. Yung mga bago doon, hindi ka turbo. Trademark, ha? Yung sa inyo, semi-turbo. Salamat sa suggestion nyo. Ay, nako. Pero ito, Sec Boying, alam mo, kino-congratulate natin si Sec. Kasi yung daming iba, reforms ito, na ginagawa. hindi naman sa dahil kasama natin. Kasi dati, puro legal, puro file mo yung kaso. Ganito, diba, ganyan. tingnan natin dito. Merong Tatagal. provision ng batas, ganon. Wala na. Nakalbo na yung mga Secretary of Justice. Wala man na parusahang matibay. Diba? Sec Boying instant di ba? Pwede ba kayo, mga piskal, wag lang probable cause, lagyan nyo nga na medyo madiin. Matiin. Di ba ganun? Kayo, bantag, hanapin ko kayo. Di ba kayo, sino pa yung mga kuha ni Sec Boying? Di ba, in other words, realistic yung approach ni Sec Boying kung ano yung nangyayari on the ground. Di ba kasi pag yan, puro legal alam mo purist kasi, iba kasi ang pananaw kapag nag-practice ka. Nag-practice ka. Pag nag-practice ka, nakikita mo yung, kumbaga, mga problema. Saka balansya. Yung perspective mo kasi sa law, kompleto pag nag-practice ka. Kasi kagaya niyan, ano tayo, nag-practice tayo ng private practice. Ibig sabihin, officer of the court tayo. Tapos nag-congress, nag-executive. So nakita natin ang mga kasalasan niya. Kaya binabati ko din si Chairman George Garcia Kasi bilang matinik na praktisado. Praktisado. Pero matinik yan. Alam niya. Nakita mo naman. Hindi na matinik to si Super. Alam ni Chairman George paano susundutin alam niya. Hindi, tsaka sino susundutin? Alam niya. Pero ito talagang nung nag-usap kami noon, kung talagang gusto niya manampol, yun ang pakiramdam ko sa usapan namin noon. Nung nagpirmahan kami ng cooperation agreement between the DOJ tsaka COMELEC, bawal bigay. Talagang gusto niya manampol. Yes. Tsaka in fairness, lumalabas siya kapag may mga ganito ang balita nga dito, election. Nung nangyari yung raid dito, nandun siya sa labas. He was. He's in the field. He's in the field. Nasa field siya. Chairman, baka naman pwede kaming maglambing sa'yo. Huwag naman barangay captain. Sumampol ka naman yung isang congressman dyan. Kaya isang governor. Tuturo namin sa iyo kung saan lugar yung matinding bigaya. Yung matinding. Super tindi. Tuturo talaga namin sa iyo. Matinding bigaya. Pero pwede yan. Chairman George, total. Hindi, tuloy-tuloy yung agreement namin Preliminary pa lang naman itong barangay elections. This will be for the next elections to come. Ito pa rin ang gagawin namin. Kasi, at saka, ang maganda kay Chairman George, maski na si Andy Bautista,
Ginano niya. In other words, available yung mga documents. Walang sinasanto. Walang sinasanto. Chairman Andy? Nabola ako nun si Chairman Andy. Hindi nun. Antindi na. Yun, super turbo yun. Naisulat ko na isang maganda yun. Yun ang super turbo. Hindi ko dito. Brad mo ba yun? Hindi. Ha? Pero yung ginagawa niya parang kayo. May pumapalag. Hindi Hindi niya Brad, pero nakikibrad. Hindi. Chairman Andy. Nakikibrad. Hindi, pero yun nga, salamat din kay Chairman George kasi nga, ito lang nga siguro, Chairman, baka naman pwede yung bantayan nga yung mga kamukha niya sa Abra, kailangan siguro titigan. Ito nangyayari sa Nueva Ecija, sa General Tino. Baka pwede yung titigan dahil ito yung mga tawag nila, may red Talagang red area yan. Zone, Red area. Baka pwede nyo hong kargahan ng ating kapulisan. Matindi-tinding Kasi alam nyo na medyo puputok dito yung problema sapagkat gumagamit ng armas sa Abra yata, ganun din nangyayari matindi. Hindi lang armas at saka pera. Oo, medyo kailangan nung... Hindi kasi preparasyon ho itong kapitan mga SK pagdating ho kasi ng 2025. 2025. Sino ang gagalaw? Yan ang mga sundalo ng mga malalaki. Diba? Kaya mahirap pag hawak ngayon ng COMELEC Hawak nila lahat. Actually, pag election period, di ba? Tama ba? Sekboy, pag election period, ang COMELEC, sa control over the police, military, lahat yun. Dahil... Siyempre sila ang... Walang pwedeng gumalaw na pulis na walang paalam sa kanila. Pati yung pag-i-issue... Unless unless regular course of peacekeeping lang. Kaya, pero yung pati yung mga paglilipat ng mga tao, di ba? Lahat. Bawal nga. Kailangan para makalipat ka. Kailangan mo na exemption. Exemption from the COMELEC. Sa baril, kailangan magdala ka. Kailangan exemption ang kukunin mo. Kahit na regular law enforcement to, NBI, police, military, hingi ka pa rin sa... Kukuha sa COMELEC na exemption. Kumuha kami. Sa COMELEC. COMELEC pa rin. Ito. Kahit ng yung mga prosecutors, kumuha kami ng exemption. Ano yan kasi yung prosecutors natin, we have to make sure that they're protected. Yes. Kasi nagkaroon ng threat sa buhay ng maraming prosecutor. Tama. Ito. Tsaka chairman ito, mayroon si Chito. Chito, ng dinalupihan. Bataan. Pagsabihan nyo nga ito, chairman, dinalupihan COMELEC OIC. Kasi sinasabi niya, 2 years lang daw ang term of office ngayon ng mga may elect, hindi daw 5 years. Mali na to. Tanggalin nyo na sa COMELEC. Para magkalat ka ng maling-maling mga impormasyon na sinasabi. May special law ba to? Election na to? Election meron. Special law to? Special yan. Itong BSKE? kasi bago? Na-delay siya. Postpone Sa 2 taon lang to? So may period ba yan? May period? 5 years. Hindi ko nakita Meron yata sa Anyway, napag-uusapan si Chairman George. Ako meron lang isang request kay Chairman George. Ano kasi naman? maayos siya, magaling. Magaling si Chairman George. Ito lang Chairman George, di ba? Kung maglagay kayo ng isang, tawag natin doon, rule. Ako, very specific itong sa party list. Diba, meron kayong deadline for yung nominees. Sasubmit sa iyo yung nominees ng particular party list. Chairman George, kung pwede, alisin nyo na yan. Kung hindi nyo rin lang maipapatupad. Alin yung deadline? Hindi, kasi lalagyan nila ng deadline. Tapos papayagan naman nila yung mag-withdraw. Diba, due to whatever reasons, yung mga nominees, tapos papalitan ng bago. Whole slot yun. Bakit? Malit. Chairman George, kasi parang niloloko ng mga itong mga party list na to. Yung proseso. Yung tao. Bakit? Yung meaning ng party list system. Yung meaning ng party list at saka yung mga tao, bakit ko nasabi? Pero wala na meaning ang party list Wala na, pero... Sinabi na ng Supreme Court yan, wala kang advocacy. Hindi kailangan Kaya nga, Pero, sa akin nga, kung maaari, alisin na yung party list Di ba? Dagdag pa sa panggulo yun Subukan mo. Party list. Congressman ka, mag-file ka ng resolution. Gawin mo muna akong congressman para... Di ba? ano ba to? Pwede bang legislation to? Talagang true legislation. 20% ng Congress. Constitutional yan. Constitutional amendment to. Amendment. Pati batas. Yung law. Yung party list law, kailangan. Yung law, party list law, para lang tumino. Di ba? May talagang mailagay doon sa original intent ng konstitusyon nung nilagay yan. Ang isang dapat na mag-file ay mga, kasi party list, yan para yan sa parliamentary system. Yes. Hindi naman yan para sa presidential system. Pero ang pwedeng, hinihingi ko lang, kagaya sinaparing Neri, Colmenares. Total, mahilig naman kayo dyan. Magpapapahil ng kaso. Pwede na kayo mag-file. Kasi ang kailangan lang dito,
yung naging ruling ng Supreme Court. Yung Carpio. Carpio at saka na hindi lang yung Carpio. Meron pang isang kung ano man yun. Meron pang isang ruling kasi nang sinasabi doon, even if you are not an advocate. Pwede na. Pwede ka na. Yung composition kasi ng Supreme Court noon, iba na ngayon. Baka tama si Kong John at baka naman yung bayan, di ba? Si dating Congressman Neri, magaling din yan. Di ba? Baka pa nang pwede yung medyo silipin ng bago. Test case lang, test case. Pero ito lang kay Chairman George, kasi madali lang ito, COMELEC to, kaya nila by executive issuances. Chairman George, maglalagay kayo ng deadline. Sasabihin nyo, deadline for submission of the final nominees nitong mga party ay December 31. Hindi magpapile naman ngayon. Diba? Pagkatapos mag-eleksyon, ang party list, ang party nominees nitong party list A, Paulo Capino, Dodo Dulay, Boying Rimulya, Kong Jonat, diba? Si Edwin. 5. Diba? Ngayon yung mga tao, i-evaluatein yung party list. Yes. Ito ang party list na yan. Magaling. Sino itong mga taong yan? Yan. Diba? Ito si Paulo, si Dodo, si Boying, si Jonat, si Edwin. Magagaling to. Boboto ko ito. Pagkatapos, biglang pag nanalo na at nakuha na yung ibang listahan na. Papayagan yung mag-resign, papalit yung mga asungot. Paano nga yun pag nag-resign? Merong isang... Paano pag nag-resign talaga? Paano ngayon yung party list? Di wala na kayo. Wala na kayo. Huwag na kayo maglagay. Kasalanan ko ba yan? Kayo nag-resign. Halimbawa. Di wag nyo. Ano ba yung batas ba yan? Yung nag-aalaw ng ganyan? Hindi. COMELEC lang. Chairman George, believe kami sa inyo. Pero mawawala believe ko sa inyo pag ito hindi nyo nabago. Kasi niloloko ng mga tao. Kung nagawa ninyo, doon mismo... Sa Malabon! Sa Malabon mismo. Nagawa ninyo yan. At saka doon sa... anong pangalan nun? Anwaray. Nagawa ninyo yan. Nareklamo ni Undersecretary Dulay. Kaya natanggal si Bem Noel. Ito ang original na nagreklamo. Yun, ayan Actually, pwede niya sundan ngayon. Yung sinasabi mo, paring Ed, pwede sundan ngayon ni Yusek ng another case. Yun. Pwede. Pwede niyang workoutin niya. Kasi, Chairman, anong saysay nung maglalagay kayo ng deadline, pagkatapos ng eleksyon, aalisin niyo rin naman, papalitan din nila. Marami dyan nagtatago. Diba? Yung mga hindi na manalo sa distrito, hindi na manalo sa probinsya, magtatago doon bilang direktor ng party list. Tapos pag alis, sasaksak siya. Ano yan? Lokohan na ho yan, Chairman George. Nasawig yun na yan. Meron din sana akong suggestion. Hindi ko alam kung sa COMELEC side. Kaya nga yung diba, yung candidates na hindi nanalo, dapat yan, hindi sir pwede ma-appoint. Pero kung papasok sila sa party list, may problema tayo. Yun na nga, yun ang ginagawang Yun, baka gray area pa yun. Pero yung listahan ng nominees ng particular party list, papayagan, maglalagay kayo ng deadline, tapos papayagan nyo sa dulong magpalit. Kagaguhan yun. Diba? Niloloko lang nyo sarili ninyo. Diba? Kung hindi nyo yan, kung papayagan nyo rin sa dulo, wag na kayong maglagay ng deadline. Meron pa kayo naglalagay, Chairman George? Meron din sana akong suggestion. Ano yun, brother? Hindi ko alam kung sa COMELEC mismo o sa congressional side. Para hindi rin, kasi kung tatanggalin natin yung party list, parang for now, hindi realistic kasi ang dami ng party list congressmen. Baka pwede, either through legislation or through policy ng COMELEC. Kunyari, nag-file akong party list. Ito sinasabi kong sector. Di mag-require ng quota na, kunyari, 2 activity or or may tutulungan or may foundation or something. Yung mga tao na nagre-represent talaga sa sector, kunyari indigenous, PWD, transport pero sector. Pero Pawe, ang theory kasi dyan, if you want them to be represented, the executive should take care of the concern. So there should be an executive office to handle PWDs. There should be an executive office to handle senior citizens, which there are already. Meron na naman, nasa law na yan Kaya nga, yung yun ang sinabi rin ng Supreme Court, kaya yung mandatory representation ng advocacy nawala. Kasi nga hindi naman kinakailangan talaga ng advocacy dahil ito ay ginagawa na ng executive. Example they can appoint people. The law can the executive can appoint people para i-represent o kaya i-protect ang rights ng mga PWDs. They don't necessarily have to be elected. Not necessarily PWDs. Kunyari po, sa mga naapekto ang driver, mga chopper, yung transport sector, nung nagka-problema sa pagtaas ng gasolina, yung sinasabing mga party list na tumakbo, saying they represent these drivers, nasan sila? Nung exactly. Kaya yan, mas maganda nakafocus sa executive yan kasi may liability yung executive Tama. Ang legislator walang liability yan sa sa kanyang
sa law. Doon lang sa constituency niya, which does not even exist. Ikaw naman pa, binoto na nga, nanalo na, gusto mo magtrabaho basta sa akin, Abusado ka. yun lang, pero ha? in the meantime, yung sinasabi ni parang yung tama. In the meantime, yun. Kala mo, At pag least yun, in-evaluate mo, Tama. yung party list, yung partido, at saka itong mga nominees, di ba, abay, ayos eh. Di ba, kasi kung ako yun, pwede naman palang palitan sa dulo, lahat na ng mga matitinik, tsaka ganito kakapal na resume, ilalagay ko as nominees. Di ba, para bumilib yung mga tao at iboto. Hindi, Pero pagkatapos, papalitan ko naman eh. Ako naman eh, di ba, pupulitikong hindi naman nalo. Ang bottom line, kailangan talaga i-overhaul yung sa party list. Yun lang, i-overhaul yung Ako nga, hindi na sistema. i-overhaul eh. Isang ruling lang nung COMELEC. Isa lang yun eh. Kasi nilalagyan nila, kayang-kaya nila yun eh. Chairman George, kasi niloloko na ho ng mga yun. Hindi, dapat mag-usap ang ano dyan eh. Magkaroon ng backtalks ang Supreme Court, ang COMELEC, ang Congress, tsaka ang Senate. Tungkol sa bagay na to. Kasi kawawa naman ho yung mga tao. Tsaka siyempre, the executive office, di ba? Tama. So, executive offices. Kawawa naman ho Ang office of yung... the president, tsaka sino mang gusto niya mag-represent. Oo. Para mapag-usapan pa rin to. Tama. Kasi ano to eh, constitutional Requirement to eh. Constitutional imposition ang party list system. Yes, 20%. Dapat dito ma-rationalize to. Yun nga, medyo matagal yun, pa exactly. di ba? Pero yung requirement lamang na yun, na submission, administrative lang yun eh. COMELEC lahat yun. COMELEC lang yun eh. Hindi, pero dapat pinag-uusapan ng lahat yan. Oo, pero in the meantime, It should cut across. Lahat ng mga the whole stakeholders system of dapat. government. Lahat ng Total. stakeholders. Total si chairman, talagang praktisado ito. Practitioner. Alam niya kung anong nangyayari. alam mo naman, Chairman, kung anong kalokohan niya, registration pa lang ng party list, meron ng ayusan eh. Oh, hindi ba? Ha? Meron? Hindi ba? Yung mga kliyente mo. Oh. Magkano ang party list kayo? Mga Ang Chairman bilihan, George, 15 million? 15 15 million ang bilihan ng party list kayo. Depende. Accredited. Depende. Kung ikaw daw medyo matibay-tibay, meron kang discount 20%. Break lang. Break lamang. Oh. It has become. O yun lang, Chairman George, bilib kami sa'yo, pero mas bibilib kami pag na-impose mo yan. Kasi pag hindi ho, niloloko na ho ng mga ito yung mga tao. Hindi ko po nilalahat kasi yung mga ibang party list naman, talagang nilatag, eto kami. Di ba? Pero marami ho dyan, di ba? Ngayon, leader pa dyan. Nagtago talaga. Di ba? Break lamang po tayo. Oras po natin, 17 minuto na, makalipas ay 10 ng umaga. Good morning. Balik po tayo sa programang Executive Session. Ako po si Ed Javier. Last segment na. Kasama po natin Justice Secretary Boying Rimulya, Congressman Jonathan De La Cruz, Undersecretary Dodo Dulay, Pao Capino at si Edwin Eusebio. Good morning, sir. Good morning. Oh, ano yan, Bago tayo bumalaot, pag-usapan lang natin kasi ang daming na biktima. Itong scam na ito. Sa casino junket scam. Ano ba yung casino junket scam? Tinuturo nila, alleged mga mastermind itong si Hector Pantoliana at yung kapatid nito si Amiel, pasama may artista pa nga nadamay dito, no? Si Yexel Sebastian at Mikey Agustin. Yung girlfriend niya. Oo, ito mga to, lahat ito, kung di ako nagkakamali, ayon sa balita, wala na to sa Pilipinas, nagpulasa na to. Ngayon, ito ano ba yung casino junket scam? Ito yung casino junket na to. Ito daw grupo to kumukuha ng mga Investors. Sa mga tao, sinasabi, pag ito ang nagbigay kayo rito, minimum dito, mga 1 milyon yata, meron ka kada buwan, 5% interest. 5%, taas 5% interest. Marami na engganyo rito. So nakakuha sila? Nakakuha, ang dami, iba't ibang trabaho ng mga tao, iba-ibang mga sektor. At ang balita rito ay nakalikom ito ng 17 billion pesos. Grabe. 17 billion pesos. Ngayon, ang nakakatawad lang dito, ito palang grupo na to na sinasabi lang ng grupo na to na kumukuha ng scam. Ito pala, originally, na-issuean na to ng SEC ng cease and desist order. Ang pangalan pa yata nito nung luma parang Horizon. Na kumpanya. Parang gano'n, Horizon Inc. or something. Na nagpalit lang ng pangalan, nag-iba ng pangalan, naging Continental yata itong pangalan to. Ito ngayon yung tuloy-tuloy, yung pagkuha ng investor. Ngayon, ang plano daw nitong grupo na to, magpalit uli ng pangalan lang. Tapos gano'n na naman uli ang gagawin. Ang nagtataka lang ako, itong alam na pala ng SEC, itong grupo na to. Ba't di lumabas?
Dapat hindi binalabas ito nila. Nilabas, hindi Ano sila patawag natin ng nag-coordinate. SEC? SEC. Patawag natin, no? Hindi nag-coordinate with AMLA, di ba? Yun na nga problema dyan eh. Chairman Aquino, no? Aquino ang chairman. Emilio Aquino. Masyado silang ano dyan, nandun dun sa taas-taas. Oo. Ibig sabihin, dapat itong mga ganitong scam, pag nasilip nyo na, dapat to ilabas din nyo to. Pag-aralan nyo kung itong mga scammer na to, nag-iibang anyo lang. Tapos ipaalam nyo kagad dito sa, i-coordinate nyo dapat with AMLA. Para yung mga nakukuha, yung mga matigil na, yung tuloy-tuloy na pag-i-scam nila. Kaya natutuloy ang scam dito. Hindi lumalabas sa Pilipinas. Kasi Hindi lumalabas hindi lumalabas. Pangalawa, mabagal ang paglabas. Pangatlo, walang koordinasyon. Dapat Walang galaw. So, yung mga tao, bigay ng bigay, hindi alam na ito palang inaabutan nila. Matagal na pala na markahan. Kagaya itong SEC, hindi mo... Pwede kang magpa-register din kung ano. Hindi ka sila lumalabas ng registration. Dapat maging proactive Proactive kayo. Hindi yung reactive lang. Pagka malaki na nadakma, tsaka lang kayo kikilos at sasabihin nyo, ito, bawal yan. Di ba, nauulinigan nyo pa lang. Di ba? I-announce nyo na kagad. Di ba? Kung yung ba kasi legit o hindi. Alam mo, dapat ito, pag ang SEC kasi, ang coordination nito dapat. Ang SEC, pag nalaman nila may ganitong scam, dapat ito ibaba kagad dito sa anti-money laundering. Yes. Tapos, after anti-money laundering, ma-flag ka agad yung mga accounts na ginagamit nito mga to. Tsaka, kasi may report yan eh. NBI, PNP, lahat yan. Enforcers. Paano sila nakakalabas? Marami rin daw influencer tsaka artista na kasama sa mga ganito. Biktima na. Biktima at saka nag-o-offer din. Nag-offer na rin. Kasi nag-o-offer na rin. Scam nga eh. Bawat bigay mo, kumikita ka rin doon sa inaakyat mo na pera. Totoo lang yung 17 billion daw na yon. Ang totoo lang talaga na nagamit doon na parang kumbaga parang umabot sa taas. Hindi puro taas. Hindi umabot sa taas. Bago pa umabot yung sa panlabas, ang natira doon na pinaghati-hatian 80%. Ibig sabihin 80% kanya-kanyang kuha na yun, nabulsa na yun. Tapos yung iba, ganun kasimple lang yun, parang pag nanakaw lang talaga. Yung 20%, yun sabi, ang binibigay na interest kunyari. Ganito yung style kasi, yung mga tipo nung Yexel, yung wala na dito. Magpo-post sila ng sandamakmak na pera, mga 2 milyon, 3 milyon. Lalapag sa isang table, nasa kama. Tapos sasabihin nila, eto, magaan ang buhay ko, nakabili ako ng ganito. Pero, gusto nyo bang sumama sa akin kasi pwede kayong maging ganito? Influencers ang kasama dyan. Influencers. Tapos may parte yun. May parte yun. Kaya kayong mga tao, mga nanonood, yung mga nagla-like sa mga influencers sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, pag masyado nang pinagmamalaki sa inyo yung pera at kinaya kayo mag-invest, hindi na kayo fan. Tina-target kayo bilang mag-downline. Sa dulo, dapat yung gobyerno proactive. Yes. Ipakita nyo nito na yan, ganyang karami pera. Diba? Pero ang importante rito, pagkatapos magawa yung proseso at nalaman talagang illegal ito, yung picture nila nakahiga sa pera, i-picture nyo nakaposas nasa likod ng kulungan. Yun. Para makita ninyo. Wala na. Tsaka at the same time, yun na nga sinasabi natin, yung NTC at saka DICT, pag nakita na yan, pang! Ay, wala na ako inaasahan doon kay Secretary Ivan na yan. Pero sa ating mga normal na tao, pag nakita niyo yung influencer humiga sa pera, magduda na kayo na baka scammer din. Ikaw ba humihiga ka sa pera? Ako barya-barya. Nakayakap lang yan. Basta sigurado ko din sa katabi ko. Humihiga ito. At iba ang katabi nito. Okay, oras na. Oras na! Paalam na tayo. Pao. Ay, happy weekend po sa inyong lahat. Ako po si Paolo Capino. Ako naman po si Atty. Dodo Dulay. Salamat po sa inyong pagsama sa ating executive session. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Ito po si Boyeng Remulla. See you next week. Si Jonathan de la Cruz po ito. Sa Lunes, bumoto po kayo ng dapat na iboto para sa inyong mga barabarangay. Importante po yan. Edwin Giuseppe po, salamat. Sa lumang kasabihan nga po, tanggapin ang pera pero iboto ang kursunada. Ako po, si Ed Javier, bumabati sa inyo ng happy weekend. Maraming salamat po sa pakikinig sa executive session. This executive session is adjourned. Salamat po. Thank you, Facebook. Thank you. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world